Magandang araw muli mga kabayan. Ito na naman, mayroon na naman tayong idadiagnose na isang sasakyan na Toyota Corolla. Ngayon ang complaint ng customer is hazard not working. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung paano ito idadiagnose at paano ito gawin. Panoorin nyo itong aking mga video mga kabayan. At i-subscribe nyo na rin ang aking YouTube channel at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pa na mga video mga kabayan. Maraming salamat po. Ito po mga guys, ito po yung isang Toyota Corolla. Titignan po natin, ang complaint po ng customer dito is hazard not working. Pero i-check po natin muna itong kanyang signal light kung gagana po siya o hindi. Ito po, yan po, gumagana po yung kanyang signal light. Yan, left and right, gumagana po yan. Ang switch naman po ng kanyang hazard, ito po yung kanyang hazard. Yan. Bali titignan po natin kung gumagana siya. Yan po. Ito po yung tinatawag na verify concern. Yan po, talaga pong hindi gumagana yung kanyang hazard. So ang next step po natin is titignan natin sa kanyang fuse kung ano pong naging status doon, kung busted ba siya, putol ba yung kanyang fuse o hindi. At i-check po natin at panoorin niyo po ng dire-diretso itong aking mga video para matutunan nyo rin po at may bahagi ko ang aking kunting kaalaman sa mga tungkol sa sasakyan mga guys. Ito, ang kanya pong fuse is nasa harapan po ng kanyang malapit sa engine compartment po, dito po sa left side. Yan, puntahan po natin yung papakita ko po sa inyo. Dito po yung kanyang fuse box. Yan po, bubuksan po natin. Yan. Yan po yung kanyang mga fuses. Ayun, titignan po natin itong kanyang takip kasi po yung pwesto po ng kanyang mga fuse is ang diagram po is nandito sa kanyang mga takip. Ayan po. Ito po yung kanyang fuses. Turn and hazard is magkasama po sa isang fuse. Yan po. Na 10 amperes po yung kanyang fuse. Pero ang gagawin po natin dyan, mga guys, is i-double check po natin bakit po hindi gumagana yung kanyang hazard. Yan po. Bali titignan po natin dito. Bali kung bibilangin po natin yung kanyang fuse pagdating po sa 30 amperes is 1 2 3 4 5. Yan po, panglima po siya sa pwesto dun sa magsimula po dun sa 30 amperes. Ito po yung 30 amperes. 1 2 3 4 5. Bali ito po yung kanyang pinaka fuses, 10 amperes. I-double check po natin. Gagamitan po natin ng test light para para ma-check natin kung paano siya Ito pong ating test light is kinabit ko po dito sa negative ng battery. Ayun po. Tingnan niyo po kung paano po siya i-check. Ito. Yan po, kung mapapansin niyo po, umiilaw po yung aking test light. Yan. Ibig sabihin po, buo po yung kanyang fuse. At sabi po dun sa kanyang diagram sa sa fuse, dito sa may takip ng fuse box, is magkasama po yung signal light at saka hazard. So, buo po yung kanyang fuse. Ngayon, baka ang problema po nito, bibigyan ko po kayo ng tips, baka dun po sa kanyang wire, baka may putol po o dun sa kanyang switch. So titignan po natin muna dun sa kanyang switch kung may supply po doon na kuryente o wala po sa kanyang switch po doon. Bubuksan po natin yung harapan po, yung sa may radio panel, para po makita natin yung kanya pong switch, para ma-check po natin baka may putol po yung wire. Malalaman po natin doon. Ito po yung kanyang hazard switch.
Ngayon po, ito pong pinakaharapan po na to, itong cover po ng radio is babaklasin po natin yan. Bali, susungkitin lang po natin ng flat screw po dito sa mga gilid-gilid para po mabuksan po natin yan. Pero ingatan lang po natin na magasgasan po itong kanyang harapan po, itong kanyang panel para po hindi po magalit yung customer sa atin. Baka po magasgasan, ingatan po natin na magasgasan po siya. Yan. Dito lang po mga susungkitin po ng ating flat screw dyan sa gilid para mabuksan po siya. Panoorin niyo po kung paano buksan. Yan po, dito lang po susungkitin. Dito lang po susungkitin ng flat screw po. Yan, nabuksan po na natin at ipapakita ko po sa inyo. Yan po mga guys, nabuksan po na natin yung kanyang cover dito sa may radio. At kung titignan nyo po, ito po yung kanyang switch. Ito po yung kanyang switch. Wala po yung kanyang connector dito. Wala po. Siguro po nung kasi kinabitan po ito ng GPS nung mga nakaraang buwan, bali baka hindi po naibalik ng nagkabit ng GPS. Ngayon po, ito po yung kanyang kanya pong connector. Iko-connect po natin dito sa kanyang hazard switch para po matisting natin kung gagana po o hindi. Yan. Connect po natin. Naka-connect na po. Ngayon po, switch on po natin yung kanyang ignition key. Yan. Titistingin po natin ngayon bago natin i-fix po yung kanyang cover. O yan po. Yan mga guys, gumana na yung ating hazard light. Dito lang po mga guys nagka-problema sa kanyang switch. Yung kanyang switch is hindi na i-connect ng nagtanggal noon na nagkabit ng GPS, kaya po pala nagkaroon ng problema rito na hindi siya gumana. Yun lang po mga guys, dito lang sa kanyang connector. Ngayon kinabit natin yung connector, yan. Gumagana na po siya. Ganun lang po. Bali pagka wala pa rin po sana rito, chichikin po natin yung power supply ng kanyang wire kung may supply po dito. Ganun po sana ang pag-check dyan. Ngayon po nakita po natin na naka-open pala dito. Open connector siya. Ayos na po siya ngayon. Dahil kinabit na po natin at ibabalik na po natin tong kanyang cover para maibigay na po natin sa customer mga guys. Yan, maraming salamat po at may naituro na naman ako sa inyo na kunting kaalaman po. At subscribe nyo na po ang aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video. At share na rin po at mag-comment. Kung may mga katanungan po kayo about sa mga sasakyan, magtanong lang po kayo at mag-comment po dyan sa comment box. At pindutin na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pa na mga video mga guys. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aking YouTube channel.